We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Sugatan ng 4 na katao matapos sumabog ang mga nakaimbak na paputok sa ginagawang bahay sa Dagupan City. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sugatan ang 4 na katao sa pagsabog ng mga paputok na nakaimbak sa kwarto ng ginagawang bahay sa Barangay Maluwod, Dagupan City. Agad silang isinugod sa ospital. Ang malakas na pagsabog nakuhanan ng CCTV mula sa kalapit na bahay. Eksakto 11:27 kagabi nang marinig ang pagsabog sa lakas ng impact, nayanig ang bahay. Medyo malakas yung pagsabog na nangyari dito dahil may mga bahay na na-damage sa lakas ng shockwave ng paputok or yung pagsabog. May mga salamin ng mga bahay na na-damage. Nagiba ang mga pader ng ginagawang bahay kung saan sumabog ang mga paputok habang 4 pang katabing istruktura ang napinsala. Ang bahay ni Mang Jose, nabasag ang salamin ng bintana dahil sa pagsabog. Kasi nakatulog ako, gumalaw yung bahay namin. Akala ko nasira na eh. Tapos lumabas ako, yung mga anak ko. Umalis kayo dyan, kako. Ayon sa pulisya, nagsindi ng sigarilyo ang isa sa mga biktima malapit sa mga nakaimbak na paputok na siyang tinitignang sanhi ng pagsabog. Sa inisyal na investigasyon na lamang gagamitin sana sa pagsalubong ng bagong taon ang mga paputok, pero hindi kumbinsido ang otoridad. Hindi natin hinihiwala yan sa ating investigasyon dahil nga may mga nakita tayong mga sangkap, mga materials na paggawa ng paputok dito sa may blast site natin. Itinanggi ito ng pamilya ng may-ari na mga nakaimbak na paputok kasabay ang paghingi nila ng taus-pusong dispensa sa mga nadamay sa nangyari. Di naman po sir. Talagang stock lang na paputok. Kaya nahalo yung mga gamit namin sa mga gasolina, ganun. Siguro, natapunan din siguro ng sigarilyo kaya. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nananatiling walang paggalaw ang presyo ng mga bilog na prutas sa ilang pamilihan sa Batangas. Ang ilang tindera, sinisimulan na ring mag-imbak ng mga paninda upang hindi naabutan ang posibleng pagtaas ng presyo sa mga susunod na araw. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. 5 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, marami na raw stock ng panindang prutas si Nards. Sa kanyang higit 5 taong pagtitinda ng prutas, nakasanayan na raw niya ito lalo pat inaasahan ang pagtaas ng presyo ng mga bilog na prutas habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. Kumuha na ako ng mga ibang items na yung para hindi po mapamahal. Pero kung mamahal po, parang isasabay mo na rin. Hanggat maaari kumukuha kami ng mababa. Lilipat kami kung saan mababa pero wala nang maasahang mababa. Talagang mataas na. Sa ngayon, wala pang paggalaw sa presyo ng mga bilog na prutas sa Batangas City New Market. Nasa 20 hanggang 30 pesos pa rin ang kada piraso ng pongkan at mansanas. Habang 200 pesos to 300 pesos naman ang pakwan, depende sa timbang nito. Ang mamimiling si Maria Lourdes, bagamat wala pang pagtaas sa presyo, hindi pa raw muna mamimili ng bilog na prutas. Marami pa raw kasing pinagkakagastusan at mahigpit ang kanyang pagbabudget. Matagal pa naman po ay ngayon pag ang mga bata po kaway ubos na. Bagong taon tsaka po wala pa pong budget. Ayon sa ilang mga tindera, posibleng maranasan ang pagtaas sa presyo ng prutas sa Sabado. Depende pa raw yan sa kanilang mga supplier. Kasi pag yung kinukuhaan po namin, nataas po talaga. Kasi kasabihan, pag bagong taon po, nagtatas po talaga ang mga bilog-bilog. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, nagsimula ng humaba ang pila ng mga sasakyan sa kahabaan ng Maharlika Highway papasok sa Matnog Port sa Sorsogon. Ayon sa Philippine Ports Authority, malakas ang alon ng karagatan kaya natatagalan ng biyahe ng mga barko. Sa kabila nito, wala namang kanselasyon sa biyahe, lalo na ang patungo sa Visayas. Inaasahan pa rin ng PPA ang muling pagdagsa ng mga pasahero sa mga susunod na araw. Kaya naman nananatiling nakaalerto ang PPA at iba pang ahensya ng gobyerno para matiyak ang seguridad ng mga biyahero sa naturang pantalan. Samantala, mga pasaherong magtatawid dagat, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating at pag-alis sa Batangas Port. Punuan na ang mga upuan ng mga pasaherong naghihintay makapasok sa Passenger Terminal Building, gayon din sa gilid ng waiting area para makatawid sa Calapan City at iba pang karatig probinsya. Pagpasok sa loob, buhos na rin ang pila ng mga pasahero sa ticketing booth. Sa loob naman ng departure area, bahagya pang maluwag ang sitwasyon at maaari pang makaupo ang mga pasahero. Ayon naman sa pamunuan ng PPA, posibleng umabot sa mahigit 15,000 embarking passengers ang maitatala nila ngayong araw. Samantala, kulay putik na tubig sa ilang bahagi ng Binmalay Beach sa Pangasinan nagdulot ng pangamba sa ilang beachgoers. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa gitna ng paliligo ng mga bisita na dumayo sa Binmalay Beach ngayong Christmas season, dismayado ang ilan. Galing Malasiki ang pamilya Heterosa. Dito nila piniling ipagdiwang ang Pasko pero may pangamba sila. Kapansin-pansin kasi ang kulay putik sa ilang bahagi ng baybayin. Nakikita namin na maitim na kaya nag-aalan kami, baka delikado, baka siyempre baka magkasakit sa balat. Hanggang sa Pampanglang nagtatampisaw ang mga beachgoer dahil sa kulay putik na tubig. Sabi daw ng mga taga rito, ano daw ng isda. Kaya tiningnan ko kanina, akala ko langis. Tapos ginanon ko, hindi naman. Kasi kung langis, parang madulas sa sa balat. Pero paliwanag ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, normal na sa baybayin ang nararanasang kulay putik na tubig tuwing malakas ang current sa dagat. Wala raw dapat ikabahala ang mga beachgoer, maging ang mga mangingisda. Pinabulaanan din ng ahensya ang issue ng oil spill. Wala umanong dumadaang malalaking sasakyang pandagat sa lugar na maaaring pagmulan ng oil spill. Pag maaron daw sir, talagang lalabas kasi talagang seasonal na rin yan na sir, yung mga malalaking alon ngayon. Wala daw dapat ikabahala. Ang ikakabahala lang daw sir, sabi ng mga mangingisda, kapag lumusong ka daw talaga doon, talagang mamamansyahan ka. Ayon din sa Philippine Coast Guard District North, Western Luzon, wala umanong naiulat na oil spill sa rehiyon. Patuloy rin na nakaalerto ang PCG ngayong holiday season. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. 4 ang patay sa magkahiwalay na aksidente sa Bacolod City at Kulasi, Antique. Nakaalerto si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Patay ang rider na kinilalang si Lep Kilibuon ng aksidenteng magulungan ng truck sa Barangay Tangub, Bacolod City. Ayon sa pulisya, tumilapon ang biktima sa kanyang motorsiklo matapos mabangga sa water tanker. Nagkaareglo na ang magkabilang panig at hindi na sasampahan ng kaso ang nakasagasang truck driver na si Errol Dinuevo. Sa parehong lugar din, binawian ng buhay ang rider na si Jessie Celedonio matapos magulungan din ng truck ng basura. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na nabangga din sa sinusundang water tanker si Celedonio. Tumilapon ito at nabangga ng nakasalubong na truck na minamaneho ni Louie Mahusga. Walang plano na magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa truck driver. Binawian ng buhay ang magtiyahin na sina Angeline Joy Tonog, 22 anyos at 1 taong gulang na batang babae na aksidenteng mabangga ng Roro bus ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Barangay Halandoni, Kulasi, Antique. Ayon sa Kulasi Police, papunta sana sa bayan ng San Jose ang Roro bus na minamaneho ni Romy Egay, 53 anyos. Pero nabangga nito ang motorsiklo nang sabay silang nag-overtake. Nadala pa sa ospital ang mga biktima pero binawian sila ng buhay matapos nagtamo ng sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan.
Patuloy pa ang ginagamot sa ospital ang isa pang angkas ng motorsiklo na si Angela Tonog, 18 anyos. Nasa kustudiya na ng pulisya ang bus driver at hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng mga biktima kung magsasampa ang mga ito ng kaso. Mula sa GMA Regional TV, One Western Visayas, Aileen Pedraso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasabay ng holiday season, lumabas at muling naglibot sa ilang barangay ang Santa Cops ng Santa Elena Municipal Police Station sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte. Layunin nito makapagbigay saya sa mga bata mula sa naturang bayan. Bukod sa mga dalang regalo ng mga Santa Cops, kinaaliwan din ng mga tao ang Santa Vehicle ng mga ito. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad, positibo ang pulisya na mas mapapalapit sa kanila ang publiko na katuwang raw nila sa paglaban sa mga iligal na aktibidad at sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bayan. Nabatid na taong 2016 nang simulan ng pulisya mula sa Santa Elena Municipal Police Station ang pamimigay ng mga regalo sa mga bata tuwing sasapit ang Pasko. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nakatakdang magsagawa ng transport strike ang grupong Transmission Piston sa Davao City ngayong araw. Ang detalye ng balitang yan ihahatid sa atin live ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel! Sa latest monitoring ng LTFRB 11 ay nasa normal pa rin ang operasyon at biyahe ng mga PUJ sa Davao City sa kabila ng pagpapatupad at pagsasagawa ng transmission piston ng tigil pasada. 80% umano ng mga pampasaherong jeep sa Davao City ang inasahang lalahok sa citywide transport strike ngayong araw ayon sa grupong Transmission Piston. Ito ay bahagi pa rin ng kanilang pagtutol sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Out of 6,000 more or less no, ihap sa traditional jeepney nga gadagan karon. Nasa mga 80% ang i-confirm na ma-appeal sila sa kining lihok-pista. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 11 nilinaw na hindi kasali ang Davao City sa itinakdang deadline ng consolidation sa December 31. Ibang programa kasi ang ipatutupad sa lungsod na tinatawag na Davao Bus Project. Wala umanong dapat ikabahala ang mga driver at operator. Kini ato ang 11 ka kooperatiba nga naa sa syudad sa Davao nga nag-consider na mag-consolidate long before. They're very cooperative Jill, no? As a matter of fact, naka-avail pa gani sila sa bago na itong ipahimutang na service contracting program. May nilinaw naman ang LTFRB sa prangkisa ng mga pampublikong sasakyan. Na kini atong prangkisa, kinulaman rin nato ni gobyerno, no? So ang katuyuan sa atong prangkisa is mohatag og public service, no? Mohatag og kasakyan sa atong mga tao. So kinahanglan ampingan tanino kay anytime soon pwede kay ni makabiolate ani. Cecil, kakatapos lang ng isinagawang kilos protesta ng mga progresibong grupo sa pamumuno ng Transmission Piston dito sa Freedom Park, Davao City upang ipanawagan ang No to PUV Phase Out. Cecil. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Paalala naman sa publiko, ugaliing i-check ang sinindihang kandila para maiwasan ang sunog. Iti matapos ang magkahiwalay na sunog sa Cebu at Ilocos Sur dahil daw sa nakasinding kandila kung saan 2 katao ang nasawi. Ang detalye sa report ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sunog na labi ng magkapatid na sina Fernando Geronimo Jr., 26 anyos at Kyle, 25 anyos, nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay sa poblasyon Sibunga, Cebu. Isa sa tinitingnan ng Sibunga Municipal Police Station na pinagmulan ng sunog ang sinindihang kandila. Since gabi nag-brownout manggod dire, nya dugay-dugay sa nabalik ang atong kuryente, so nagkuan sila na nagpasiga to silang kandila in which mao to'y posibleng hinungdan nga nagkasunog. Subalit giit ng ina ng mga biktima, wala silang sinindihang kandila at ang posibleng dahilan ay umano'y short circuit. Nakasinding kandila rin ang posibleng pinagmula ng sunog sa 2 palapag na bahay sa barangay Salumagi, Cabugao, Ilocos Sur. Kwento ng pamilyang si Suka,
nagsimula ang sunog sa isang kwarto sa baba kung saan nakahiga ang kanilang 36 anyos na anak. Mabuti na lang daw at nakita ang sunog kaya agad siyang nailabas ng kanilang padre di pamilya. Isa din yun sa tinitignan natin na pwedeng maging possible cause ng sunog kasi nga previously or this previous month naputulan sila ng kuryente. Kasabay ng kaliwat kanan ng mga aktibidad noong Kapaskuhan, nagkagulo ang mga residente sa Masbate City matapos sumiklab ang sunog sa barangay nursery. Gawa sa light materials ang mga kabahayan sa lugar kaya mabilis na kumalat ang apoy. Wala namang nasaktan sa insidente pero nasa 6 na mga bahay ang natupok ng apoy. Ngayong nalalapit ang bagong taon, muli ring nanawagan ng BFP na iwasan ang paggamit ng paputok. We are encouraging and promoting din yung Oplan Iwas Paputok, ma'am. Kasi alam naman natin na pwedeng mag-cause ng sunog ang mga paputok. Femari Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, AUV inararo ang 5 minor de edad na nasa gilid ng kalsada sa Bantay, Ilocos Sur. 3 sa mga biktima ang kritikal. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Maririnig ang hiyawan at hagulgol ng mga kaanak ng 5 minor de edad na inararo ng SUV sa gitna ng kumpol ng tao sa National Highway ng Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur. Sa video na ito, kitang isa sa mga biktima na nasa ilalim ng SUV habang ang iba nakahiga rin sa kalsada. Pulos nga dyan makagarawin di kakatinan na kami ko na po napisita dyan talong gulola dyan kung nakpain ma'am. Igaputa malatiri nagpakastuya so dadtada talo da nga nakaidan. Katatapos lamang daw noon ang misa nang makarinig sila ng malakas na kalabog. Edad 16, 13, 11, 8 at 6 ang mga biktima. 2 sa mga ito ay magkapatid na apo ng barangay tanod na si Robert na ngayon nasa Pedia Ward na. Sa investigation po natin, nakainom po yung driver po ng SUV, naidlip siya kaya nabunggo niya yung mga biktima natin. Sugatan pero ligtas ang lagay ng 51 anyos sa driver ng SUV na residente ng Bukay Abra. Hindi na nagsampa ng kaso ang mga pamilya ng biktima. Dahil sa insidente, sa ospital na nagdiwang ng Pasko ang mag-anak ng mga biktima. Panawagan ng otoridad, siguraduhin nakakondisyon ang sasakyan at sarili upang makaiwas sa disgrasya. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang kapuso artists ang na-amaze sa mga Christmas decoration at pailaw sa Pangasinan. Ipinagpapasalamat naman nila ang walang patid na blessing at hindi matatawarang suporta ng fans ngayong taon. Tunghayan sa report ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kasama raw sa bucket list ng mga kapuso artists sa mga must-visit na probinsya ang Pangasinan. Ramdam na kasi ang Christmas vibe sa mga namumutiktik na pailaw, mga makukulay at naggagandahang Christmas decorations. Grabe ang gaganda ng mga Christmas light dito. Yes. Nadaanan po namin yun. Parang may bridge kami na nadaanan. Tapos ang ganda ng mga Christmas light. Pati yung mga simbahan dito. Kami na parang siyang tunnel ng light, super laki. Hindi raw nila first time sa probinsya, pero ang dami pa raw pwedeng explore at ang tiyak daw nilang babalik-balikan ay ang mga masasarap na pagkain. Bangus! The food! Yes, pagkain talaga. Kabilang din sa ipinagpapasalamat ng Kapusoy Stars ang walang patid na blessings at pagmamahal ng kanilang fans. Kaya naman all out sa kanilang performance sina Sofia Pablo at Alan Ansay. Inabangan din ng kanilang mga taga-suporta sina Shaira Diaz, tilian din ng fans sa paglabas sa entablado ni na Luke Conde at ang simpatikong bokalista, The Clash Season 5 champion, John Rex.
Maraming salamat sa lahat ng pumunta, nag-effort na mapanood yung Kapuso Fiesta. Maraming salamat po sa pagpunta nyo, yung oras na binigay nyo sa amin, sobrang na-appreciate namin yun. Super happy naman ang fans na makita ang kanilang mga idolo. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga bumibili ng paputok sa firecracker zone sa Iloilo City, unti-unti nang dumadami. Department of Health Region 6 may paalala sa publiko sa pagsalubong ng bagong taon. Ito ang tinutukan live ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. John? Cecil, limang araw bagong pagsalubong ng bagong taon ay mabenta na ang mga paputok dito sa firecracker zones sa Iloilo City. Nasa 300 hanggang 500,000 pesos ang kapital ni Gigi sa mga ibinibenta nitong paputok sa firecracker zone sa Arevalo, Iloilo City. Dumadabi na raw ang mga bumibili ngayon kaya kampante ito na maubos ang kanyang stocks hanggang December 31. Kumbaga last year, gamay lang supply nga gin-provide nila sa amo. Oo. That's why medyo damo ang stock ko subong compare sang last year. Karamihan sa mga ibinibentang paputok sa firecracker zone ay mula pa sa Bulacan at Hinigaran, Negros Occidental. Sinisiguro din ng mga nagbibenta na magandang kalidad ng kanilang mga paputok at masusing ininspeksyon ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at Iloilo City LGU ang kanilang stalls bago pa man sila mabigyan ng permit. Samantala, 17 fireworks-related injuries na ang naitatala sa Western Visayas sa loob lang ng 5 araw na monitoring ng DOH-6 mula December 21 hanggang 26. Karamihan sa mga naputukan ay mga batang edad 1 hanggang 10 taon. Karamihan raw ay mga natamaan lang ng mga nagpapaputok sa kanilang mga lugar. Kaya paalala ng DOH, better it would be best na ang mga parents nila bantayan nila ang ilang mga kabataan kung may ara ng mga nag-uuyat sa fireworks or kung may balaan sila ng mga kalapi, mga kasupad nila ng mga nagpalupok. boga pa rin ang karaniwang sanhi ng pagkasugat ng mga biktima na umaabot sa 7 kaso. Reminder, kung wala naglupok, ensure nga hindi na pag-uyatan liwat, hindi na pag-i-retry nga palukpon, but ensure nga ibabad sa water, sir, just by taking it up through long tongs or gamit sila ng broom and dustpan, then i-submerge sa water for at least 15 to 20 minutes. Samantala kahapon lang ay nakapagtala ang Department of Health ng 24 new cases ng fireworks-related injuries sa bansa. 5 sa mga ito ay naputulan ng daliri o kamay matapos naputukan ng boga, plapla, 5-star, Goodbye Philippines at whistle bomb. Sa kabuuan ay may 52 fireworks-related injuries na ang naitatala ng DOH sa bansa. Karamihan sa mga ito ang naitala sa National Capital Region. Cecil, sa kabila ng mga naitatalang fireworks-related incidents dito sa Western Visayas ay mas mababa pa rin ito ng 29% kung ikukumpara sa parehong mga araw noong nakaraang taon. Ganun pa man ay patuloy pa rin ang panawagan at kampanya ng Bureau of Fire Protection at ng Department of Health na iwasan na ang pagpapaputok at maghanap na lang ng alternatibong paraan para sa selebrasyon sa New Year's Eve. Cecil? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa damuhan sa Daraga Albay. Mga otoridad pinaghahanap pa ang taong nag-abandona umano sa bata. Ang detalye sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Isang araw bago ang Pasko, isang sanggol na lalaki ang natagpuan ng mga residente sa madabang bahagi ng Barangay Anislag, Daraga Albay. Sa kwento ng isang residente, nakarinig daw siya ng iyak ng sanggol kaya agad siyang humingi ng tulong para mabilis na mahanap ang lokasyon nito. Akala ko tiyanak kaya nga. Nung narinig ko, pupuntahan ko, nawawala yung iyak. Pag-alis ko ng kaunting iyak na naman.
Natukoy ang kinalalagyan ng sanggol sa madamong bahagi ng lugar. Habang nakadapa, walang sapin ang katawan, hindi pa napuputol ang pusod at may damong nakapulupot dito. Matapos malinisan ang sanggol, agad itong nireport sa mga otoridad at itinakbo sa ospital. So okay po, okay man po, healthy po, nagtimpang po 3 kilos. Tapos kaya lang medyo nakuha po kaya sa madamo. So ang ginibo po sa BRTTH, kaya pa po i-admit nga na. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang kapulisan para matukoy ang ina o sino mang taong nag-iwan nito sa lugar para masampahan ng kaukulang kaso. Mostly po yung mga ganitong insidente, ang kinakaso po natin is Article 276, abandoning a minor po. Sa ngayon, nasa mabuti ng kalagayan ang sanggol habang mananatili muna ito sa kustudiya ng MSWDO. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang barangay kagawad sa Rosario, Northern Samar ang patay sa pananaksak nung araw mismo ng Pasko. Ang punot dulo ng away, tanim na ube. Ang biktima ay kinilalang si Teddy Francisco Suano, 55 anyos, barangay kagawad ng Aguada, Rosario sa Northern Samar. Ang sospek ang kanyang kapitbahay na si Samuel Ginto Bobier, 44 anyos. Ayon sa report ng Northern Samar Provincial Police Office, nangyari ang krimen noong Pasko. Nag-ugat ang krimen nang hukayin ng asawa ng biktima ang itinanim nilang ube na umabot sa lupain ng kanilang kapitbahay, kasama ang nilutong ube sa inihanda ng pamilya Suano para sa kanilang Noche Buena. Nagalit daw ang sospek sa ginawa ng asawa ng konsihal. Nang makasalubong ang biktima, doon na siya inundayan ng saksak. Nakuha pang tumakbo ng biktima sa kanilang bahay, subalit sinundan siya ni Bobier at doon pa ulit pinagsasaksak. Agad na naaresto si Bobier na naharap sa kasong murder. Naging mas exciting ang pagdiriwang ng Pasko sa Sibugay 2023 matapos makisaya sila Kapuso Stars Rochelle Pangilinan, Jessica Villarubin at Mark Heras. Habang kinaalyiwan naman ng mga Kapuso Stars ang makukulay na Christmas display sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Tunghayan sa report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Naging masaya ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ng mga Sibugay noon dahil sa Christmas vibes na dala nila Kapuso Stars Rochelle Pangilinan, Jessica Villarubin at Mark Heras na nakisaya sa Pasko sa Sibugay 2023 na isinigawa sa Capitol Grounds sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mas tumindi ang excitement ng Kapuso fans sa hataw na performance ni Rochelle Pangilinan. Namangha rin ang Kapuso fans sa ipinakitang singing prowess ni The Clash Season 3 Grand Champion at Queendom member Jessica Villarubin. Nagkaroon din ng pagkakataon ang Kapuso fans na makaduet si Jessica. Napuno rin ang energy ng mag-perform na ang bad boy ng dance floor na si Mark Heras. Grabe nung paglabas namin, di namin expect yung hiyaw. Grabe! Maraming salamat po. At di namin in-expect na sobrang daming tao. Yes. For sure naman napasaya namin sila. Kahit umuulan na. Yes, dinagsapa din. Hindi sila umalis. Samantala, naaliw rin ang Kapuso Stars sa colorful Christmas display sa Capitol Building at maging mga float at lanterns ng iba't ibang bayan sa ginanap na Christmas Float Parade Competition. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 5 araw na lang, bagong taon na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.